Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay po and bawat zodiac sign po ay merong kanya-kanyang reading pa rin. So, hanapin nyo na lang po sa timestamps below the video po ang inyong sign para diretso na kayo doon sa inyong reading. Salamat po. Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga messages ninyo po for today. And we have three of air. Ayan. So, ang iba sa inyo siguro nakakaranas ngayon ng great sadness. Merong lungkot na nararamdaman ng iba sa inyo. And that could be related to past experiences, no? Baka meron kayong naranasan na frustration, meron kayong naranasan na parang siguro panluloko sa inyo ng kung sino man mahal ninyo sa buhay. Yung ganon, kaya hanggang ngayon siguro hindi pa ninyo ito nalalagpasan, no? But always remember na it really takes time to heal, 'di ba? Talagang kailangan, it's like a process, no? Na kailangang pagdaanan natin dahil lahat naman ng pangyayari sa buhay natin merong valid reason yan at merong purpose, no? Kung bakit nangyayari sa buhay natin ang mga bagay-bagay. So, in God's perfect time, no? You will be healed. Tulungan din ninyo yung sarili ninyo na magdasal para kayo ay makarating na doon sa puntong kayo ay maging maayos na, maging maganda na at mag-improve na ang inyong pakiramdam, no? So, pwede rin na sa ngayon, baka panggising ito sa inyo. This could be a wake-up call para sa inyo na siguro dapat na ninyong i-consider na i-forgive, no? Kung ang sarili ninyo, pati na rin kung sino man ang dulot ng sama ng loob sa inyo. Kasi when we are forgiving others, 'di ba? Hindi naman natin ginagawa yung para sa kanila, but we are giving ourselves a favor na makalimutan na natin yung sama ng loob at para na magpatawad na tayo para na makapag-move on na tayo sa buhay at makapagsimula na tayo ng new life, no? Na magaan ang ating pakiramdam. We have renewal, so this is the time for you to review, no, what happened in your life and what is currently happening. It's time to i-evaluate, no, kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga nagawa ninyo in the past, ano yung mga kailangan pa ninyong gawin sa ngayon, yung ganon. Kasi po pwede rin na dito sa pagninilay-nilay ninyo, pagre-review ninyo, magkaroon ng linaw, no, yung inyong isipan, magkaroon ng linaw na yung inyong pakiramdam, and po pwedeng magkaroon na kayo ng panibagong perspective that may lead you towards a new direction. Maybe marirealize din nyo ngayon na it's about time na para tahakin mo na ang bagong daan kasi po pwede, no, na hindi na nagsiserve ng highest good ninyo ang kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan sa ngayon. So, what else? We have 5 of water. May sadness talaga, no? Merong hinaramdaman kayong panghihinayang, meron kayong pagsisisi, yung ganon. But, sabi ko nga kanina, lahat ng pangyayari sa buhay natin, may rason, may dahilan yan. Kaya, wag na nating ikalungkot, no? Kung ano man ang mga bagay na hindi nangyari, ina-expect natin na hindi nag-turn out doon sa how you expected it to turn out, yung ganon. Anuhin na lang natin yon, tanggapin na natin, kasi ibig sabihin nun na it could be it's because it's not for you or it's not for you at this time. It's kasi 'di ba, kung hindi ukol talagang hindi bubukol regardless of whatever kind of effort ang
ilalagay natin sa bagay na yun, 'di ba? So, maybe it's about time na for you to move on from that and mag-focus na lang kayo sa kung ano ang positibo, kung ano yung um, kung ano yung meron kayo, 'di ba? Doon na lang kayo mag-focus at 'wag na kayong manghinayang, okay? Kasi dadating at dadating kung ano ang nakalaan para sa iyo. Whatever it is that is meant for you, it won't pass you by. But ibig sabihin, kung hindi man nag-turn out in your favor ang kung ano man ang inaasahan ninyo, ibig sabihin, hindi yan nakalaan para sa iyo sa ngayon. Okay? So, final message ninyo, we have abundance. Wow. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. So, sadyang ganon, diba? Kung bukas talaga ang inyong puso, iniisip talaga ninyo ang mga gagawin ninyo para makatulong din kayo sa iba, hindi lang para sa sarili ninyo. You know, abundance will tawag dito, automatically, come towards you. Merong ibubukas ang universe na pinto para sa iyo, para na ibuhos, no, ang mga blessings na para sa iyo na po pwede mong magamit, po pwede mong mapakinabangan ngayon. And also, it's going to be in abundance, no, para na makapag-share ka din sa iba. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung anong mga messages ninyo for today. We have 10 of air. Sabi dito, this is the end of a difficult situation, which is really good. Kasi ibig sabihin nito na mawawala na, no? Or maaalis na sa buhay ninyo ang kung ano man yung sitwasyon na po pwedeng nagpapahirap sa inyo, no? Whatever it is that is difficult for you will be removed, no, sa buhay ninyo. So, definitely, merong pagbabago, no? There is a change that is happening sa buhay ninyo and you can expect na mas magiging maayos na ngayon ang lagay ng inyong sitwasyon. Okay? Magiging maayos, mas magiging organisado at baka magkaroon na din kayo dito ng peace sa loob ninyo, no? So, good luck sa'yo. We have renewal, yan. So, you are taking a different direction na sa ngayon, ano? Pero, bago pa yan mangyari, kailangan na pag-isipan nyo muna ang mga nangyayari. I-review mo muna kung ano yung mga kaganapan sa buhay ninyo sa ngayon. Review and evaluate what is happening in your life. Review and take a look, no, what is transpiring, no, sa buhay ninyo sa ngayon. Pwede kasi na merong mga bagay na kailangan na ninyong i-let go, mga bagay na hindi naman necessary, mga bagay na hindi na makakatulong sa'yo, mga sitwasyon na hindi na nakakabuti sa inyo. It's about time na para i-release mo ng mga yan, and it's about time na din, no, to take a new direction in your life, no. The direction na siyang maghahatid sa inyo or magdadala sa inyo sa magandang sitwasyon. So, we also have the Queen of Earth. Ayan. So, make time for those around you. Kasi, baka ang iba sa inyo, hindi na nagkakaroon ng oras, no, para sa mga taong mahalaga din sa buhay ninyo. Pwede na ang iba sa inyo dito, laging busy sa, kunyari sa trabaho, pwedeng laging busy sa career at negosyo, at baka nakakalimutan nyo na mayroon kayong mga mahal sa buhay na nangangailangan din ng inyong atensyon at pag-aruga, 'di ba? Kaya this is a reminder para sa inyo, you know, get grounded at tignan ninyo, baka kailangan din ninyo ngayon na ibalik ang balanse para you'll be able to
to take care of everyone around you, pati na din yung trabaho at obligasyon ninyo, no? Kaya kailangan din ninyo rito ng pag-iintindi, kailangan din ninyo rito ng pag-aalaga sa sarili ninyo, sa mga mahal ninyo sa buhay. Pwede rin na ang trabaho ninyo or yung career ninyo could be also nasa tawag dito, area or nasa field of caregiving, nursing, yung mga ganon, no? Kaya siguro maaaring nakafocus kayo doon kasi siguro pagdating ninyo sa bahay, 'di ba? Pagod na kayo, yung gano'n. But you may need to bring the balance back in your life para magkaroon kayo ng panahon para sa lahat, 'di ba? Para balanse lang ang lahat. Wala kayong makakaligtaan, okay? So, tingnan natin kung ano pa ang anong final message ninyo. We have magnificence. You are amazing, you are magnificent and unique, but most importantly, you're enough. Ito po ang lagi ninyong tatandaan. You are enough. No? Kaya wag din yung isipin na hindi kayo magiging matagumpay kasi hindi kayo kasing galing ng kung sino man ang parang pinagkukumparahan ninyo ng sarili ninyo. Okay? It is not right to compare yourself with other people kasi unang-una lahat tayo may kanya-kanya tayong path na dinadaanan. Hindi pare-parehas yung path natin, iba-iba tayo kaya hindi po pwedeng ikukumpara natin ang sarili natin sa iba kasi may kanya-kanya tayong timing, 'di ba? Kaya ang mas maganda na kunyari ang isang tao na pinagkukumparahan mo ng achievements mo or estado mo sa buhay ay matagumpay na. So, instead of mainggit tayo or instead na magtaka tayo, bakit kaya siya ganun ng tagumpay na nakamit, bakit ako hanggang dito pa lang ako? So, tapos iisipin niyo baka I am lesser of a person compared to him or to her, diba? So, sana wag ninyong isipin yan. Kasi, yun nga, tulad ng sinabi ko, kanya-kanya tayo ng timing, kanya-kanya tayo ng path, meron tayong sariling path na tatahakin para doon naman tayo magtagumpay. You know? And also remember that we are all given gifts, we are all given talents and skills ng universe at yun ang gagamitin natin para tayo ay magtagumpay. So kanya-kanyang diskarte din yan, 'di ba? Pero never ever compare yourself from other people. Kasi katulad din nila, you are also amazing, you are magnificent, you are unique, and most importantly, you are enough. So, kung kaya na nila din na magtagumpay, kaya mo din yun. Okay? So, focus ka na lang sa sarili mo, pag-isipan mo, how are you going to be successful or papaano mo mararating ang mga goals mo or mga dreams mo, what you're going to do. So, good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung anong mga messages ninyo po for today. We have the Nine of Earth. We have the Queen of Earth. Wow. Swerte ninyo sa pera. We have Two of Air. Wow. Napakaganda naman ito. No? Gemini, we have Nine of Earth. And Nine of Earth is about comfort. No? This is about comfort. This is about kaginhawaan, luxury, financial blessings, meron ditong abundance, merong prosperity coming your way. Tagumpay ito no? Tagumpay ito na merong financial reward. Kaya po pwedeng related ito sa inyong trabaho. Baka ngayon marireceive mo na yung bonus mo, marireceive mo yung pwedeng marireceive mo yung
return of investment mo, pwede rin na ito na yung big time na kita mo sa inyong negosyo, something like that, no? So, this is fruit of your labor, no? This is the fruit of iyong pagsisikap, pagtsatsaga, no? Ang hirap na binuhos mo sa kung ano man ang inyong pinagkukuhanan ng kaperahan. And by the way, Gemini, before I go on, I would like to say hi and shout out muna sa ating beloved channel member na si at Alexander Toralba 3777. Maraming salamat po for your support and thank you very much for your donation. Thank you po and God bless you more. So, yung next message po natin ay Queen of Earth. Ayan. So, this is a reminder for you, no, Gemini, na balik ninyo yung balanse sa sarili ninyo, mag-focus din kayo, hindi lang sa paghahanap buhay, hindi lang sa paghahanap ng pera, hindi lang sa mga pagsusocial, social life, but also, wag din ninyong kakaligtaan, no, yung mga tao sa paligid ninyo. Baka kasi nakakalimutan nyo na din ang mga mahal ninyo sa buhay. Siguro kasi pwedeng pagod na kayo pag uwi ninyo, galing trabaho, or galing pag-aasikaso na negosyo ninyo, pag uwi ninyo ng bahay, pagod na kayo. Kaya parang wala na, tutulog na lang, or kakain na lang, tutulog na lang, wala na kayong time na pansinin din, no? Asikasuhin pa yung mga mahal ninyo sa buhay. So, this is a reminder also for you, no? Na dapat talaga may balanse ang lahat para wala kayong ma-overlook, wala kayong ma-neglect, diba? At maasikaso at mabigyan nyo pa rin ng tamang oras, no? At tamang panahon ang mga mahal ninyo sa buhay. Okay? So, we have two of air. Two of air, ano to yung parang twos kasi represents decision making, no? Pero sa ngayon parang ang dami mo pang kailangan pag-isipan. Parang sa tingin ninyo kailangan nyo pa ng time para mag-isip, para pag-isipan mabuti kung ano mga susunod mong gagawin, something like that. Kaya parang sa ngayon, yung parang nasa stalemate ka, yung parang teka lang muna. Diba? I'm going to take a break or teka lang muna, I would like to rest muna. Diba? At hindi muna ninyo papansinin kung ano man yung kailangan ninyong pagdesisyonan. Something like that, no? Parang gusto nyo muna na mag-relax. Yung gano'n. At hindi ka muna mag-iisip, hindi ka muna mamumroblema. Diba? Kaya pa pwedeng ini-ignore mo muna kung ano man itong kailangan ninyong pagdesisyonan, which is, that could be related to money, that could be related to family, that could be related sa pagmamanage ng buhay ninyo in general, no? So, we have reflection. This is what you really need right now siguro sa ngayon, no? Na mag-step back muna kayo sa kung anong inyong pinagkakaabalahan. Take a time out muna para na magkaroon kayo ng panahon para makapagnilay-nilay, makapagmuni-muni. You may need to do some kind of reflection sa ngayon so that makatulong sa inyo na makapag-desisyon na kayo na maayos, makapag-desisyon na kayo, makapag-isip na kayo ng tama, na maayos sa kung ano yung gagawin ninyo dito sa inyong desisyon, no? Or kung ano ang magiging decision ninyo rito. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages ninyo for today. We have 3 of air. Wow. So, meron ditong great sadness na maaaring na-experience ng iba sa inyo. Cancer, maaaring nanggaling kayo sa sitwasyon na na-frustrate, na-disappoint, nasaktan, naloko, for whatever reason, kaya yun ang ikinalulungkot ninyo. But this is a reminder para sa inyo na indeed, it really takes time to heal. Kailangan talaga na
ng panahon, kailangan ng ekstrang panahon para tayo ay para tayo ay mag-heal, para maghilom na ang mga sugat, no, sa inyong puso, sa inyong dibdib, yung ganon. At maaari, no, na this could be a reminder para sa inyo na it's about time na also to forgive yourself. It's also about time na to forgive others, no? Kasi siguro yun din ang isa sa makakapagpagaan ng inyong pakiramdam. Kasi kapag nagkapagpatawad na tayo, 'di ba? Um, hindi naman ibig sabihin na kinakalimutan na natin ang ginawang hindi maganda sa atin ng kung sino man, but nagpapatawad tayo para tayo ay mabunutan na ng bigat sa dibdib, mabunutan na ng uh, yung parang kung ano yung nagpapahirap, nagpapabigat ng ating kalooban, 'di ba? Gumagaan, no, kapag tayo ay nakakapagpatawad, 'di ba? Kaya forgive yourself and also forgive others, no? Para na makapag-move on ka na. So, what else? We have Queen of Earth. And so, si Queen of Earth, baka sobrang busy kayo, no, Cancer. Maybe you are workaholic, or baka kayo ay busy-busy lagi sa inyong trabaho, busy-busy kayo lagi sa inyong career, maaaring ganon. So, this is an invitation para sa iyo, no? Or this is a reminder para sa iyo na make time for those around you. Make time for um, make time for your family members, make time for your friends as well. Pahalagahan mo din sila, bigyan mo din sila ng panahon, ng oras ninyo. Kasi parte yan ng buhay natin, hindi ba? Hindi po pwedeng walang balanse tayo kasi otherwise magkakaroon tayo ng maraming problema. Diba? Kaya dapat ina-assess ninyo yung papaano ninyo niraran ang buhay ninyo, 'di ba? Dapat may panahon kayo sa lahat. May panahon sa mga mahal ninyo sa buhay, may panahon sa trabaho, may panahon sa relasyon, social life, yung mga ganon. Okay? So, kailangan, siguro kasi, meron din ngayon, baka nagmamanifest, no, ng imbalance sa buhay ninyo. Baka meron kayo ngayon mga challenging situations na nararanasan and you may need to understand, no, what is happening ngayon sa paligid ninyo. Kaya bigyan ninyo ng oras, panahon at attention ito. We have the sun, napakaganda, napakaswerte ninyo, Cancer, kasi the sun is the most optimistic and the most uplifting energy, no, sa buhay ninyo. You're going to have an happy outcome, sa buhay. Kung ano man ang mga ginagawa ninyo, ano man yung mga effort na pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon, definitely you are going to have a happy outcome. Magkakaroon ng magandang resulta ito. You are also going to enjoy you are also going to enjoy life sa ngayon. You are going to enjoy success in various areas of life. Pwedeng sa financial yan, pwedeng sa pagharap sa hamon ng buhay. You are going to have confidence as well, no, in yourself sa ngayon. So, maganda ang magiging kalagayan ninyo sa ngayon kasi kung may mga problema din kayo, magkakaroon na kayo ngayon ng solusyon, magliliwanag ang kaisipan, magagaan ang inyong pakiramdam. You are going to, or kumbaga the sun is going to shed its light in various areas of your life. So, ito yung inyong final message, magnificence. Wow. So, you are amazing, you are magnificent and unique, but most importantly, you are enough. Kaya wag na wag din yung iisipin na nandito pa lang kayo sa puntong ito sa buhay ninyo at dyan na lang kayo. Wag ninyong isipin ganon kasi lahat tayo, we are all given the talents, skills, and gifts para na
magtagumpay tayo or ma-carry out natin ang mga dreams natin, mga goals natin, mga pangarap natin, 'di ba, mga heart's desires natin. Wag na wag ninyong ikukumpara ang inyong sarili sa iba kasi always remember that each and every one of us are unique. Okay? We are all unique from each other. May kanya-kanya tayong skills and gifts and talents. May kanya-kanya tayong time sa buhay, may kanya-kanya tayong path na dinadaanan, kaya hindi tayo para-parehas talaga, you know? Kaya wag nating ikumpara, no, yung sarili natin sa ibang tao. Na sila, baka ngayon matagumpay na sila, na-reach na nila yung success nila, tapos tayo hindi pa. It's simply because it's not our timing yet. Diba? Simple lang. 'Di ba? Pero kung patuloy kayong magsisikap, patuloy kayong magtatrabaho, then maybe, no, sa isang araw, sa makalawa, kayo din ang magtatagumpay. Pero, wag ninyong maliitin ang sarili ninyo. Wag ninyong isipin na hindi pa kayo nagtatagumpay sa ngayon, hindi na kayo magtatagumpay. Wag ninyong sabihin, wag ninyong isipin na si Pulano nagtagumpay na kasi magaling siya, no? Kasi maabilidad siya, 'di ba? Kasi maswerte siya. Tapos kayo, nandito pa lang kayo, wala pa kayo sa stage na ng tagumpay, baka isipin ninyo na, kasi ganito lang ako, ganito lang ang kaya ko, ganito lang yun. Huwag ninyong isipin yun, kasi lahat tayo, 'di ba? We are all given talents, skills, and gifts, at gamitin ninyo yon to your advantage. Gamitin ninyo yon para kayo ay magtagumpay katulad din ng iba, no? Isipin nyo lang na kung kaya nila na magtagumpay, kaya nilang marating ang mga pangarap nila, ang mga goals nila, kaya mo din yon. Okay? Kaya mo din yon. All you need to do is take action. Okay? And magtiwala ka sa sarili mo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo for today. We have Two of Water. Ayan. So, si Two of Water, this is about partnership. This is about falling in love. This is also about forgiveness, no? Kasi baka ang iba din sa inyo, no, Leo, baka meron kayong hindi pagkakaintindihan with someone. Baka meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person, katulad na lamang ng loved one ninyo, mahal ninyo sa buhay, yung gano'n, ano. At ngayon, this is the time, no, na pwedeng kayo ay magkaayos na, magkabati na, mapatch up nyo na, kung ano man ang hindi ninyo pagkakaintindihan. Okay? So, this is also the time na kailangan na ninyong magpatawad, kailangan na ninyong mag-move on na, no, from whatever that is na conflict ninyo with another person, lalo-lalo na kung ito ay sa inyong mahal sa buhay. And also, kung single pa kayo, naghahanap kayo ng bagong pag-ibig, naghahanap kayo ng love life, baka ito na, no, yung panahon na magkakaroon na kayo ng love life. Kaya good luck sa iyo. We have Dreamer, you are going to start something new. So, kasi new beginning ito. So, definitely, baka relationship ito. No? Baka ito na yung pagsisimula ninyo ng inyong relasyon. Baka ito na yung time na magpapasok na kayo sa isang love and romantic relationship. No, Leo? So, ito na, exciting ito. No? Kasi si Dreamer, maaaring ito na, gagawin nyo na dito kung ano man yung mga pangarap ninyo. Baka you're going to start taking action towards kung ano man ang mga dreams ninyo, mga hopes ninyo, mga heart's desires ninyo. So, this could be a time also of unexpected opportunities na dadating sa inyo, and you are going to take advantage of that. Kaya, good luck sa iyo. So, we have Page of Air. Ayan. So, maraming impormasyon na pwedeng dumating. Maraming balita, no? News.
ang pupuwedeng bumalaga sa inyo sa ngayon. Kaya, um, maaaring ito ng mga balitang ito could be related to those opportunities, 'di ba? So, posible 'yon or pupuwede rin dito 'no, na may mga delays or may mga kailangang baguhin na mga plano rito. Ang alam mo 'yun, makikita ninyo yung sitwasyon na, "Teka lang, parang hindi ito yung tamang diskarte sa ngayon, so you may change your plans," 'no? Kaya pupuwede na yung mga impormasyon na paparating sa inyo, baka yun ang magbubukas ng isip ninyo or magbubukas ng sitwasyong ito na mare-realize ninyo na, "Ay, oo nga, teka lang, parang hindi muna ito ang gagawin ko." Or baka kailangan kong, i-revise, 'di ba, yung plano, yung gano'n. So, good luck sa sa'yo diyan. So, tignan natin kung ano ang inyong final message sa ngayon. Nalaglag na. Stillness, reflect on this moment with love, kindness, and compassion. So, ayan. So, baka kailangan ninyo muna pag-isipan, pagmuni-munihan kung ano man ang mga bagay na to, na siguro yung mga changes na to na kailangan ninyong gawin. Maybe this is the time that you need to reflect on that. Maybe this is the time that you need to take a look at it, at pag-isipan, pagnilay-nilayan muna kung ano mga steps na gagawin ninyo, what are the changes that you need to do, anong mga kailangang i-adjust, no? Para na mas maging maganda, mas magiging matagumpay at mas magiging maayos, no? Ang takbo ng buhay ninyo or ng mga pinagplanuhan ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. See you first message po ninyo. For today, Queen of Fire. Wow. So, you're going to be feeling very confident, warm, intelligent, graceful sa ngayon, determinado. Your eye will be on the prize sa ngayon, which is really good kasi magiging talaga kayo focused, no, sa kung ano yung mga bagay na gusto ninyong pagfokusan, no? This is the time also ng confidence talaga, no? At you're ready to stretch your wings and fly, no? Kaya ngayon, wala na kayong pagpapatumpik-tumpik pa. Wala na kayong pagdadalawang isip, no? You're not going to play small anymore kasi you're going to project that confidence in you, So, napakagaling. Pagka ganito, no, na mayroon kayong Queen of Fire energy, napakagandang sign nito na kung ano man yung mga balak ninyong gawin, yan ay isa sa katuparan ninyo. Kung ano man yung mga iniisip ninyong diskarte, you are going to go for it, no? We have Four of Earth. Ayan. So, you may need to do you need to be cautious sa paggagastos ng pera. You need to be careful of how you manage your money. Kasi si Virgo kasi may tendency, no, na mag-overspend. Si Virgo, there is a tendency na ang tawag dito, yung gumagastos ng hindi niya pinag-iisipan mabuti, 'di ba? May mga ganun siya eh. Kaya kailangan na maging kayo ngayon, maging maingat, no? Maging maingat kayo sa paggastos at sana sundin ninyo kung ano yung budget plan ninyo, kung ano yung sinulat ninyo sa inyong budget plan. Make sure na you are following that, no? Para nang sa gayon hindi kayo masaktan, hindi kayo magkaroon ng financial pinch. Okay? In terms of business din, sabi rito, magkakaroon din kayo ngayon ng mga magagandang business decisions, which is really good. At ang maganda kay Virgo,
You're very generous, no? Kaya naman lagi kayong binibiyayaan din ng universe, 'di ba? Laging kahit papaano talagang nafi-feel niyo na magaan ang buhay kasi hindi kayo madamot, no? Gaano man karami ang resources ninyo, ano man ang meron kayo, you are helping other people. Hindi kayo nagdadalawang isip na tumulong, kaya naman lagi din kayong binibiyayaan ng universe. We have Six of Fire. Six of Fire is a tawag dito, ano ito um, victory, no? Energy. So, meron kayong pagtatagumpayan dito. Pwedeng, ano yan, pwedeng sa trabaho, no? Pwedeng kayo ay magtatagumpay sa trabaho. Pwedeng kayo ay magtatagumpay sa inyong career, sa inyong negosyo, sa inyong pinagkukuhanan ng pera. So, pwedeng nandoon yung inyong success sa ngayon. You may also receive a reward. You may also receive public recognition. You may also receive good news in your life, no? Depende yan sa mga pinagkakaabalahan ninyo. Kaya napakaganda, napakasaya at napakapositibo ng mga susunod na araw ninyo, no? Virgo. So, tingnan natin kung ano yung inyong final message. We have advancement. The strong energy is propelling you forward. Follow the steerings of your heart. Okay? So, sundin mo kung ano yung nagpo-push sa'yo. Kasi, parang you are being pulled now or someone, or there is a strong energy na nagpo-push sa inyo para sige na, pumunta ka na, sige na, pag-igihan mo na to, sige na, gawin mo na to, no? So, sundin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, sundin mo kung ano yung sundin mo kung ano yung ano sa inyo, makakapagpasaya at makakapagbigay ng magandang at satisfied na pakiramdam din, yung gano'n, no? Fulfillment, yung gano'n, ano? Yun ang gawin ninyo. Good luck! Thank you for watching. Love and Light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So yung first message ninyo for today, we have the Page of Air. Ayan. So merong mga impormasyon na paparating sa inyo rito na siguro balita, no, na delays, no, balita of delays, balita of siguro meron kayong kailangan baguhin sa inyong plano, or po pwedeng merong mga impormasyon na dadating na ma-force kayo na mag-redirect ng inyong plan, ng inyong energy, ng inyong time, ng inyong attention into something else. You know? Baka kailangan ninyo rito na baka merong importante or mas importanteng kailangan kayong gawin rather than doon sa kung ano man ang sana ay napagplanuhan na ninyong gawin at this time, no? So, po pwedeng may ganong ganap dito. Kaya po pwedeng hindi ninyo ito napaghandaan, something like that, no? And by the way, Libra, I would like to say hi muna and shout out po sa ating channel member, sa ating beloved channel member na si Maria Yui 3981. Maraming salamat po for your support sa ating channel, at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagpapadala ng donasyon, no, sa akin. Maraming salamat po. God bless you more. So yung next message po ninyo ay Chariot. Ayan. So may achievement, no? May accomplishment, may achievement kayo rito. Meron kayong mga goals dito na maaano na ninyo, goals that are coming to fruition, mga heart's desires ninyo that are coming to fruition as well, no? So maganda kasi merong mga paparating dito na
swerte, kumbaga, no? Kung meron man kayong mga challenging situation na maaaring kinakaharap in the past, pwedeng sa ngayon din yan ay masusolusyonan nyo na, maaaring sa ngayon din ay malulusutan nyo na yan, ano? Kasi si Chariot, there is also a victory energy sa ano na to, may victory energy din dito sa kanya, kaya possible, no? Possible na talagang may mga problema kayo na masusolusyonan nyo na sa ngayon. Or pwede rin na meron kayong mga challenges, no, na kinakaharap, nilalabanan, at ngayon yan ay masosolve nyo na rin. So, there are also, pwede rin kasi natagumpay ito sa inyong trabaho, sa inyong ginagawa, sa inyong trabaho, sa inyong career, yung mga ganon, business, and pwede rin na meron kayong mga public recognition, mga awards, no, na pwedeng ma-receive sa ngayon. Travel also, siguro, Libra, baka ang iba sa inyo ay magta-travel din around this time. We have Ace of Air, ayan, so, Ace is a new beginning energy, and pwedeng meron kayong mga sisimulang bagong ganap sa ngayon, at ito siguro yung ito yung bagay na magda-divert kayo, 'di ba? Kasi baka meron na kayong plano dati, tapos merong mga dadating na siguro opportunities ito, no? Na mas kailangan ninyong i-take advantage ito sa ngayon, ano? Baka once in a blue moon lang ito dumating na opportunity na to, so pwedeng yun ang asikasuhin nyo muna sa ngayon. Yun ang pagtutuunan ninyo ng pansin. So, there are also siguro mga bagong ideas din, inspiration, mga bagong plano that mas may isip ninyo or pagtutuunan ninyo ng pansin sa ngayon, no? So, good luck sa iyo. At tsaka medyo siguro meron din ditong kasi syempre kung ano man ang bagay na to nasisimulan ninyo, hindi naman ninyo ito pinagplanuhan, no? Hindi naman ito parte ng inyong plano. So, pwede na kayo ay it's going to be challenging, no, para sa iyo ang pagsisimulang ito. Kaya good luck sa iyo, pag-isipan ninyong maigi or pag-isipan ninyong mabuti. So, yung final message ninyo ay meditation. Take a moment to connect to source through quiet, reflective meditation. So, maybe now is the time that you need also to engage in meditation. Now is the time that you need to do some kind of reflection. You need to do some kind of pagninilay-nilay, pagmumuni-muni. Okay? So, yun. Makakatulong din yan para ma-reset ninyo, kumbaga, yung sarili ninyo. Makakatulong din yan para magkaroon ng linaw, no, ang inyong isipan and clear direction of where you are heading. Okay? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, we have Two of Earth. Ayan. So, si Two of Earth, multitasking. So, maaari na marami kayong pinagkakabalahan, marami kayong ginagawa, marami kayong inaasikaso, or maaaring marami kayong aasikasuhin, no? Pwede rin na meron kayo dito mga desisyon na kailangan gawin, desisyon na kailangan i-prioritize, no? Something like that. At yan ay kailangan ninyong pag-isipan. Diba? Always remember na wag kayong do not jump into conclusion agad-agad. Do not jump into something na hindi ninyo talagang pinag-isipan mabuti, kasi para hindi kayo magsisi, or hindi kayo, alam mo yun, yung wala kayong paghihinayang just in case, diba? May mga ganon. Kaya kailangan na before you make any decision, before you make any decision, kailangan na pag-isipan talaga ninyo ang magkabagay-bagay. Alright? So, yun. And balance, no?
you need to make sure that your life is in balance. Kasi kapag nasa balance ang lahat, okay lang. Magdesisyon kayo, talagang sigurado kayo sa magiging desisyon ninyo or magiging plano ninyo. Kasi kung kayo ay nasa balanse, nakakapag-relax kayo, nakakapag-focus kayo, nakakapag-concentrate kayo, diba? So what else? We have the sun, and there is a happy outcome. Now, this is a time for joy, for happiness. This is a time of success. No? May mga brilliant ideas, inspiration that may arise dito na yun ang magiging susi para sa inyong pagtatagumpay. Yun ang magiging susi para sa success, no, na inyong gagawin. At saka, there is going to be a positive change, no? Or baka positive changes, no? Ang pwedeng maganap dito, hindi lang sa iisang parte ng buhay ninyo ang magkakaroon ng pagbabago dito, but there are a lot, no? There are other things na pwedeng na pwedeng magkaroon ng pagbabago dito sa buhay ninyo. Kaya this is a time also of excitement, of success, diba? Magkakaroon na din kayo ng liwanag, no, sa isip ninyo. Kaya kung ano man ito na kailangan ninyo pagdesisyonan, this energy is going to help, no, this confusion or this decision making na maging easier, kumbaga, ang inyong pagdedesisyon. So, good luck sa'yo. We have 9 of Earths. Ayan. So, maganda, no? This is the time of you reaping the rewards of your hard work, no? Magkakaroon kayo rito ng financial comfort, financial blessings, financial freedom. So, ngayon, kahit papaano mai-enjoy ninyo yung inyong luxury, mai-enjoy ninyo yung inyong pinaghirapan, yung pera ninyo, yung ganon. So, kahit papaano magiging maluwag ngayon ang inyong sitwasyon pagdating sa inyong kaperahan. Ito na yung resulta ng inyong pagod, ito na yung biyaya, reward ninyo, no, sa sipag at tiyaga na ginawa ninyo. So, napakaganda. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo. We have light. It's time to reveal the radiant light to the world. Ayan. So, panahon na para maaari, Scorpio, na this is your mission sa ngayon. This is your purpose, baka ikaw yung sandalan ng mga tao sa paligid ninyo, sa iyo kumukuha ng lakas, sa iyo kumukuha ng inspirasyon, sa iyo kumukuha ng motivation ang mga tao, no? Nai-inspire sila sa iyo, maaaring galing mo din na magbigay ng advice, magbigay ng gabay sa kanila. Kaya maaari na ikaw ang nilalapitan nila, maaari na ikaw yung sandalan ng mga taong ito, no, Scorpio. Kaya maaring sa ngayon yun ang gagawin ninyo, because there could be people talaga that are reaching out to you. There could be people that are yung lumalapit sa'yo at hihingi ng tulong, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo, we have 7 of Water. And there is a complex decision na kailangan ninyong gawin sa ngayon, ano? Yung mga opportunity ito na paparating sa'yo or dumating sa'yo that baka maguluhan kayo, no? Maaligaga, maguluhan, ma-overwhelm kayo. Kaya kailangan siguro na para hindi kayo maguluhan, kailangan ninyo na i-research ninyo, alamin ninyo mabuti,
magtanong-tanong, magbasa, i-research ninyo ito para nang sa gayon makakasiguro kayo, no, na magiging tama ang inyong desisyon. Okay? Kasi makakatulong if you have more information regarding that opportunity, something like that. Diba? Kasi yung bigla kayong mamimili, magdedesisyon na hindi kayo sigurado. Diba? At saka po pwede rin na ang iba sa inyo sa ngayon na nagdadalawang isip, no? Maaaring meron kayong desisyon na kailangan gawin and maybe you are confused, no? So with the confusion, baka kayo ay nagpo-procrastinate na tuloy. No? Baka sabihin ninyo, mas lalo itong nagpapahirap. Mas lalo ako nahihirapan. Something like that, diba? Kaya po pwedeng ang iba sa inyo rito is going to to procrastinate. Kaya invitation din ito sa inyo, no, na kapag magpo-procrastinate kayo, lalong wala kayong mapupuntahan, lalong walang magiging magandang resulta kung ano man ang bagay na ito. Kaya kailangan na pag-isipan, no, give yourself time para pagmuni-munihan ito, ipag mag-research kayo so that you will get more information na pwedeng makatulong sa inyo, hindi ba? We have 8 of Earth. Wow. So, ngayon, ang sipag ninyo, no, Sagittarius. Pero maganda kasi yung kasipagan ninyo, maaaring yan ay magbunga na sa ngayon. Maaaring yung kasipagan ninyo will be rewarded, no, sa ngayon. And po pwede na ang iba sa inyo rito may be promoted, no, sa work. Po pwedeng mabigyan kayo ng promotion, po pwedeng mabigyan kayo ng bonus, pay raise, additional benefits, mga ganon. At po pwedeng pag-aralin, no, kayo ng mabigyan kayo ng scholarship grant ng inyong pinagtatrabahuan para mapatuloy ninyo yung pag-aaral, or baka makapag-take kayo ng masters or additional courses that can help your job, 'di ba? Kaya ang iba sa inyo dito talaga baka pwedeng nag-iisip siguro kayo na bumalik sa pag-aaral, something like that, no? Yan din na napipick up ko. Pero ang sipag, no, talaga ninyo, Sagittarius, you never stop learning, you never stop studying, diba? Kaya good luck sa iyo, no? We have the Chariot, no? Magtatagumpay ka. Wow, there is success coming your way. Mayroong naghihintay na tagumpay. Pwedeng sa pag-aaral mo to, pwedeng sa trabaho mo to, pwedeng sa career mo to. At kayo ay kayo ay magtatagumpay, and this is the reward, no, of your labor, of your hard work. You are getting success. You are experiencing success na po pwede talaga na meron kayo ritong financial reward, financial benefit. Kaya napakaganda. Aside from that, no, people are also going to recognize you. People are going to be drawn to you, no. Maraming tao ngayon ang mas makakakilala na sa inyo, Sagittarius. Kaya napakaganda. You will be more inspired, no, sa ganyan na marami ng nakaka-recognize ng trabaho mo, pati ikaw mismo. So, final message ninyo, channel. You are a channel through which healing energy reaches the world. Wow, Sagittarius, you are a healer. Baka hindi nyo pa ito alam, ano? You are a healer. You are given that healing powers para makatulong kayo sa mundo na mag-heal ng mga tao, para makatulong kayo sa mga tao sa paligid ninyo. At napakalawak, no, ng pagiging healer. Napakalawak. Pwedeng nasa medical field ka, pwedeng spiritual healer ka, yung gano'n, ano. Depende sa inyong sitwasyon. But meron kang healing powers, meron kang healing energy na dumadaloy sa inyong dugo, sa inyong katawan, at yan ay gagamitin mo rin para makatulong ka sa iba. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you.
So, first message ninyo, justice, no? This is a justice energy. Maaari na meron kayong mga desisyon na kailangan gawin sa ngayon. And ang maganda dito kasi sisikapin mo, no, na maging patas ang desisyon na gagawin mo. Sisiguraduhin mo na yung desisyon na gagawin mo sa ngayon will be fair, will be sound, and that will be beneficial for not only you, but also the people around you. You know, dito lalabas yung pagiging fair mo, yung pagiging patas mo sa lahat. And ang paalala lang din sa iyo ng universe dito, do what you know is right. Kung ano sa tingin mo ang tama at dapat at necessary, then yun ang maging inspirasyon mo sa inyong pagdedesisyon. Okay? Panindigan mo kung anong mga inyong pinaniniwalaan, and wag kayong maimpluwensyahan ng ibang tao, no? Sa inyong pagdedesisyon. Use your own judgment and discernment, diba, sa gagawin ninyong ito. Alright? So, what else? We have 5 of fire. Ayan. So, pwede na ang iba sa inyo dito may conflict, no, with others. Pwedeng yung decision making na yan is related to that, no? Pwedeng related yan sa conflict ninyo with other people. Baka yung decision na ito na kailangan ninyong gawin is something, no, that bothers you. Kaya kailangan na gawin ninyo agad, kailangan na bigyan ninyo agad ng atensyon ito sa ngayon. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Okay? Kasi pwedeng magiging tawag dito, magiging komplikado pa, 'di ba? Kung papatagalin niyo pa. We have Knight of Earth. Ayan. So, si Knight of Earth, someone that is very loyal, dedicated, honorable, kind, masigurista din siya. Pwedeng kayo ay mag-i-embody ng energy ni Knight of Earth sa ngayon, or maybe you are dealing with someone na katulad ni Knight of Earth, no? So, sa ngayon, parang sa bawat galaw na gagawin ninyo, sa bawat desisyon na gagawin ninyo, iisipin ninyo dito na maging sigurista kayo, iisipin ninyo dito na talagang unang-una magbe-benefit kayo at yung mga mahal ninyo sa buhay, mga tao, no, that are close to you, people that are around you, yung ganon, no? Maganda rin dito kasi sa mga pagdedesisyon na gagawin ninyo sa ngayon, you can tell, no, that you are divinely guided. You can tell that your guardian angels and the rest of your spirit team will be helping you, will be guiding you, will be there for you, beside you to help you, no? Kaya hindi ka dito nagmamadali, hindi ka dito magra-rush. So kung ano man ang decision na gagawin mo, you are going to make sure na tama, no, ang magiging decision mo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for you. Marami ka din kasing iniisip na gagawin sa ngayon at marami kang kailangan tapusin, you know. So, what else? We have intuition, and so trust your intuition. It has been guiding you to the answers that you seek. Okay? So, hindi ka talaga pinapabayaan ng universe. You're being divinely guided, no? Pinapadalhan ka ng mga divine guidance through your intuition, through intuitive messages and intuitive nudges. So, make sure that you are paying attention to that. Make sure that you are looking into it. At yun nga, no? Sundin mo ito. No? Rather than listening to other people, rather than focusing on what other people are telling you, mag-focus ka sa kung anong binubulong ng intuition mo at mag-focus ka sa kung ano yung sa tingin mo ang tama at dapat. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos. And leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Wow, Empress, napakagandang energy nito, Aquarius, no? Kasi si Empress, this is abundance, no? And prosperity energy. Kaya most likely, magiging masagana kayo pagdating sa pera. Sa ngayon, you're going to be prosperous and abundant.
At this is also creation energy. Kaya po pwedeng ngayon magsisimula siguro kayo ng bagong income stream. Siguro magsisimula kayo ng bagong buhay na pwedeng magiging ano na kayo, asensado, no? Po pwedeng sa ngayon maraming perang dadating, maraming oportunidad na ang pagkakaperahan ang papasok sa buhay ninyo sa ngayon. Po pwede rin na meron ditong wish that are coming to fruition na po pwedeng link, no, sa abundance and prosperity. So maganda, no, pagdating sa pera, magiging maayos or mas maayos ang inyong kalagayan, mas magiging maswerte ka, mas magiging ang tawag dito, ano ka, mas magiging maluwag, no, ang inyong pangkaperahang aspeto. So you are going to be experiencing comfort, no, pagdating sa inyong kaperahang aspeto. So what else? We have 4 of water. Ayan. So maaari in the past, ano, nagkaroon kayo ng missed opportunity, no? Kaya feeling ko kasi nakaraan na to no? Feeling ko nakaraan na to. Kaya nga sabi dito, open your eyes to the possibilities, and siguro you did. Binuksan ninyo yung inyong sarili, isip ninyo, mga mata ninyo, tenga para sa mga oportunidad. Kaya nakita ninyo yung opportunity na to, no? At ngayon magsisimula kayo ng bagong buhay, magkakaroon kayo ng bagong sitwasyon, mas maluwag, no, na sitwasyon pagdating sa inyong kaperahan, no? Your financial landscape will change for the better sa ngayon at mas makakaluwag na kayo, mas makakaginhawa na kayo, no? So mabuti at nakabangon kayo from this lungkot, from this missed opportunity, from this panghihinayang, no? At ito na, magkakaroon na kayo ng kasaganahan kasi sadyang ganun ang buhay. Kapag merong nagsasara, merong dininay sa iyo ang universe, it's because there is something better coming your way, at maaring ito ang naging nangyari rito, 'di ba? Merong oportunidad or bagay dito na hindi ninyo nakuha, it's because it's not for you, it's not best for you, pero look at what is coming towards you, 'di ba? We have the Empress, which is abundance and prosperity, kasi ito na yung para sa iyo, no? Renewal. Yan. So this is the time also to reevaluate and to review life, to review what is happening in your life. Yung ganun. So at probably, no, kailangan ninyo na kailangan ninyo na i-assess ninyo yung inyong sarili, i-assess ninyo yung mga pangyayari sa buhay ninyo, at baka dito magkaroon kayo ng realization, no, that there are things that you need to change, there are things that you need to release, and there are things that you need to welcome sa buhay ninyo para magkaroon kayo ng mas matiwasay, mas maayos, mas maganda, mas prosperous na pamumuhay. So maybe then it's about time na para ma-realize ninyo na siguro kung ano man ang pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon, that is not what's best for you, and it's about time na to redirect your time, effort, and energy into something. No, it's about time na to go for redirection. We have release. Ayan. So this is time for releasing anything that keeps you from your path of authenticity. So ito na yon. So siguro ito yung magiging bunga ng inyong pagre-review, pagre-re-evaluate ng mga pangyayari sa buhay ninyo. So now, you are going to release something na sa buhay ninyo that doesn't serve your highest good. You are about to let go of the things and situations na hindi na nakakabuti para sa inyo, at palitan nyo na ng kung ano man ang sa tingin ninyo ang mas makakapagpaayos ng inyong sitwasyon. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So tignan natin kung ano mga messages ni Pisces for today. We have the King of Earth. Ayan. So King of Earth is abundance and prosperity energy. So magkakaroon kayo rito siguro ng
kasaganaan, ang iba sa inyo papunta kayo sa pag-asenso, no? Kasi si King of Earth, this is someone na very successful sa kanyang money, career, and finances. So, po pwedeng papunta na kayo doon or po pwedeng nandoon na kayo na meron na kayong booming negosyo, very successful na trabaho, baka nasa mataas na posisyon kayo sa inyong pinagtatrabahuan, something like that, no? So, napaka-successful ninyo sa ngayon. And with that success, maganda rito kaya kayo binibless din ng universe kasi even though you are nasa on top of ano na kayo, inyong tagumpay, hindi kayo nakakalimot tumulong, hindi kayo nakakalimot na magbigay din ng oportunidad para sa ibang tao, no? Kaya very ano kayo, very generous, no? Kaya ipagpatuloy nyo lang yan and there will be more blessings that will come your way. We have King of Fire. You're going to be very, ano talaga, no? Pisces, you're going to be very influential, no? So, siguro, ang iba sa inyo dito, talaga nasa mataas na posisyon na kayo sa inyong trabaho. Baka kayo ay isang CEO, baka kayo ay isang manager, 'di ba? Supervisor, nasa tugatog na kayo ng inyong tagumpay talaga pagdating sa inyong trabaho. So, po pwedeng ganun. Kaya, ano kayo, isang napaka-successful na leader din. You're very supportive of other people. At kahit ano ka, kahit nasa mataas na posisyon ka sa inyong trabaho or baka ikaw ay may sariling negosyo, hindi ka nakakalimot, no, na mag-inspire ng mga tao sa paligid ninyo. Hindi ka nakakalimot na gabayan ang mga tao sa paligid ninyo para na maging successful din sila katulad mo. Ten of Air. Ayan. So, this is the end of a difficult situation. Kung dati, kasi nga, very successful ito. Si King of Fire, si King of Earth, those are very successful energy. Kaya yung Ten of Air na to, this is the end of a difficult situation. Kung ano dito yung siguro, kung kunyari, naghihirap kayo sa pera noon, naghihirap kayo sa inyong trabaho, sa inyong pinagkakakitaan, maaaring mahirap ang inyong kalagayan, maano kayo sa pera, difficult ang inyong sitwasyon sa pera. So, pwedeng sa ngayon that you are going to put an end to that kasi nga, maswerte na kayo. Nandito na yung swerte, gumaan na ang swerte ninyo. Kaya you are also nagbukas na din kasi isip ninyo, no? You are embracing change, talagang sumasabay kayo sa agos ng buhay, kaya kayo binibiyayaan, kaya kayo nagiging maswerte, 'di ba? So ngayon things are going to change for the better. Okay? Magke-create kayo ng magandang sitwasyon sa buhay, prosperous, abundant, peaceful, kaya maswerte kayo. So tingnan natin anong final message ninyo. We have love. Wow. Live your truth and share the love that is in your soul. So, talaga, totoo, no, Pisces? You are very blessed kasi mapagmahal kayo, matulungin kayo, compassionate kayo, generous kayo. There's always love in your heart at yun ang pinipili mong i-share sa mga tao. Yun ang pinipili mo na iparamdam at ipakita sa mga tao yung pagmamahal. Kaya kayo binibless, no? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.